In this reading, we will going to have love reading and career reading. Okay, so let's see the situation first. Let's see the situation first about this love. Ayan. Feel merong moving na mangyayari. Commitment for long-term relationship. Kung hindi ka pa married, may tendency na ngayong taon dumating yan. And the desire, lust, sexual chemistry. Napaka-passionate nito. Ito yung level na sabihin natin, kung hindi ka pa committed, or kung hindi ka pa, you are going to have a long-term relationship commitment na punong-puno ng passion and desire. So, sabihin na natin, for example, before, kumbaga, yung love life mo, parang pa-fling-fling lang. Ito, medyo intense to. Medyo intense siya. Ayan, oh. So, kumbaga, in another level. Another level na yung mararanasan mong love life. Tingnan natin. And sabihin natin, may tendency din kung hindi ka kasal or hindi ka pa wala kang live-in. May tendency may kinalaman sa work na ikaw ay lilipat ng ibang tirahan or sa love life mo. Na ikaw ay magkakaroon ng physical movement. And sabihin natin na, ayan, lumitaw kasi commitment dito for long-term relationship. And ito nga, in another level. I also feel na ito ay parang live-in stages. Pwedeng live-in partner to. Okay, let's see confirmation cards for this. Love. Ayan nga, love, unconditional love, and oneness. Pagsasama. Soulmates. And kisses. Ay, ano to. Kung wala ka pang love life right now, ang next love life mo ay eto. Ang next love life mo ay masyadong, sabihin natin, intense. Mainit na mainit. With these kisses and desire. Yun nga, kung hindi ka lang nakikipag-live-in, may tendency na nakasama mo to yung taong to. May tendency na lagi kayo magkasama. Pero nandito yung, pwede ding may factor yung trabaho dito, kaya ka magkakaroon ng physical movement. Pero one thing is for sure, eto. Soulmates, darating ang partnership, merong partner, merong ka-partner, kang sasabihin yung partner mo ay magsasama kayo intensely. Okay? When it comes to career, itong physical location change na to. O choices with the Two of Pentacles. It's your choice. Nasa sayo pa rin ang decision. And sabihin natin na yun nga, meron kang confession. Eto, bago ka mag-decide about this situation, about this love situation, about your, sabihin natin, decision making, make sure na hindi mo to pagsisisihan, okay? Lumitaw kasi dito yung regrets. Okay, you have to harmonize, you have to, itawag dito? Balance yan, ano yung tawag to? Compromise. You have to compromise this situation. Kung career man yan o love, dapat pag-isipan mong maigi at i-avoid ang regrets. Ayan, pure positivity. Maganda. With this Sun card. I don't feel wala dito. Alam nyo ba na dito sa black nating deck na to, palaging merong karmic na lumilitaw. But dito sa na to, wala. So next time, sabihin natin na if you are dealing with someone, hindi siya masasabing karmic sa'yo. Pero intense ang love life na to. Sabihin natin mainit. Mainit yung samahan na to. Alam niyo na yun, okay? Pero kumbaga, positibo yung impact sa'yo ng na to eh. Anong changes na to, yung choice mo na to, yung love na to, positive, yung impact sa buhay mo. Okay. What you need. So right now, ano yung mga kailangan mong gawin?
for this, para ma-manifest itong career, itong love na to. Okay. So, you have to power wash your energy. Kailangan siguro, right now talaga, ay i-clear mo than ever. I-clear mo yung mga dati mo, sabihin natin yung mga dati mong belief, self-belief, i-clear mo yon. And, kailangan ay sabihin natin, ito, nakikita ko din ha, I also feel na you are called to cleanse something. Ito, baka nga ito yun. Power wash your energy eh. Pwedeng may kinalaman din yung movement dito, yung pagbabago ng location, yung pagkapalit ng sabihin natin ng physical change kasi. Pwede din sa bahay mo, pwede magbawas-bawas ka, maglinis, energize your whole surroundings, your whole world. Para ma-manifest mo tong mga bagay na to, yung positivity na to, you have to cleanse, magbawas ka. So, meron tayong mga pinaniniwalaan na pag nag-move ka daw ng 21 na gamit, ay sabihin natin yung mga stagnant energy ay maaalis. And speak your truth. Okay. So, message from your person. Ay, teka, wait lang. Since na nandito na tayo sa you have, okay, siguro right now sa yung career, multitasking din. I also hear the multitasking, you have to compromise. Oh, so nandito ang ating chatter. The excitement. So yung energy na yun ang nag-aabang sa inyo. You have to declutter, okay? Physically. I also hear that. Yung paligid mo, kailangan mo i-declutter. Para pumasok yung energy na to. Loyalty, support, friendship. Ayan, paparating nga ang loyalty. Hindi ka, sabihin natin, ayan, your souls, sabihin natin na your higher self wants you to become excited sa mga naririnig mo right now. And sabihin natin, kung ikaw ay full of something right now, i-declutter mo. Ito isa sa mga naririnig ka talaga. Maglinis ka ng kapaligiran, okay? And, travel adventure. Sabi ko sa inyo, may movement eh. Merong paggalaw na nangyayari dito. So, sige, isipin mo yung person na gusto mong pagkuhanan ng message. Or sabihin natin dito sa person na to, yung makukumit, in the future. Tingnan nga natin. Oh. I hid who I really am from you. So, tingnan nga natin. I know I messed up everything. Just being near you is intoxicating. Okay. So, dito, sabihin natin na ikaw yung comfort place nung taong to. Ikaw yung comfort place. Kung hindi mo pa siya nami-meet, ikaw yung magiging comfort place niya. Okay. Para bang yung sa mga quotations na ikaw ang kanyang pahinga. Pero, kung may mga bagay ka, eto tendency ha, yung loyalty, pagdating sa loyalty, I mess up everything. Yun yung iwasan ninyo, pagdating sa loyalty. Yung loyalty ang pwede nyo maging issue. Kasi bakit? Lumitaw kasi, okay na sana kung wala to. Pero lumitaw yung I know I messed up everything. When it comes to loyalty. Okay. What do you want? Okay, willing siya na kung ano ang gusto mo. I meant what I said. And definitely, kung ano man ang mga nasa isipan mo. And sabihin natin ha, kung ito ay message from the future, someone with you. Ito yung mga nasa isipan niya right now. Kasi kung minsan mapipredict mo na yung connections nyo eh. Kung hindi pa siya dumadating sa buhay mo, mapipredict na. And kung iyan man ay nandyan sa'yo, kasi just being near you is intoxicating, baka kilala mo. Teka, tingnan nga natin kung kilala mo na to. If ever na hindi ka pa connected sa taong to.
Oh, may tendency na ito ay part ng past. Part ng past to. Okay? I also hear that na part yan ng past. Okay, let's see this energy. Tingnan natin ko yung connection na to. About this connection. Okay, eternal and unbreakable. So, sabihin natin na ito ay nakilala mo na before, or sabihin natin past siya ng nakaraan mo, pero, kumbaga, yung sinasabi ko kanina, yung tinutukoy, ito yun. Part siya ng iyong past. Kung hindi pa kayo, or yung taong tinutukoy natin dito, yung ka-commitment na yan, okay, release your ex. It's time, release your ex. Pwedeng ito yung mga blockages kung bakit hindi pa siya na-manifest. Release your ex. And that's all for the advice from your angels and guides. See you in my next one.